Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 3, Week 6. Para sa unang araw. Panoorin ang kantang Ang Panahon. Narito ang YouTube link. Ano ang lagay ng panahon sa araw na ito? Ano ang iyong naging batayan upang masabi ang lagay ng panahon sa araw na ito? Sa araw na ito ay aalamin natin ang kahulugan ng mga magkasing kahulugang salita, gagamit ng mga salita na high frequency tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman, halimbawa, sitwasyong pambansa. Magbabasa ng tekstong informatibo, ulat panahon na may pangunawa. Magbabasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap at bubuo ng maikling talata gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan ng karanasan tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman. Hanapin ang mga salita sa crossword puzzle. Temperatura, maalon, unos, mahangin, malamig, mainit, kulog, bagyo, payong, ulan, araw, panahon, sisikat, kidlat, lulubog. Sa anong teksto karaniwang mababasa ang mga salitang ito? Ulat ng panahon. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Maaliwalas, maalinsangan, pagguho. Maganda. Matinding init. Pagguho. Pagbagsak. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, isang ahensya ng pamahalaan na nag-oobserba o sumusuri at nagbibigay ng ulat tungkol sa lagay ng panahon, pagbaha at iba pang kondisyon na nakakaapekto sa kaligtasan at kabuhayan ng mga tao. Iulat ang lagay ng panahon ngayong araw. Paano nyo nalaman ang lagay ng panahon ngayong araw? Sa anong paraan pa natin malalaman ang lagay ng panahon? Alamin nyo ang mga impormasyon na ipinahahayag sa isang ulat ng panahon. Magiging maaliwalas ang panahon ngayong araw sa maraming bahagi ng Luzon. Magiging maalinsangan naman sa Visayas at inaasahang uulan sa gabi. Samantala, nananatili pa rin makataas sa signal number 2 ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa bagyong Marina. Ayon sa PAGASA, patuloy pa ring makakaranas ng malalakas na ulan, pagkulog at pagkidlat ang mga apektadong lugar. Pinapayuhan ang publiko na maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Marina bukas ng gabi. Sa ngayon, wala pang nakikitang nabubuong masamang panahon. Anong bahagi ng bansa ang inaasahang magkakaroon ng maaliwalas na panahon ngayong araw? Sa Luzon, magkakaroon ng maaliwalas na panahon. Saang mga lugar nananatili ang signal number 2 dahil sa bagyong Marina? Sa ilang bahagi ng Mindanao, nananatili ang signal number 2. Ano ang ibig sabihin ng storm signal? Ang storm signal ay babala sa lakas at panganib ng paparating na bagyo. Anong uri ng panahon ang nararanasan ng mga lugar na apektado ng bagyo? Nakakaranas sila ng malalakas na ulan, pagkulog at pagkidlat. Kailan inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Marina? Inaasahan itong lalabas ng bansa bukas ng gabi. Ano ang dapat gawin ng mga taong apektado ng masamang panahon ayon sa PAGASA? Dapat silang maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
Bakit mahalagang maging handa ang mga tao sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa? Mahalaga ito para maiwasan ang aksidente at maprotektahan ang buhay at ari-arian. Paano makakatulong ang ganitong uri ng ulat sa kaligtasan ng mga mamamayan? Nakakatulong ito dahil nagbibigay ito ng gabay para makaiwas sa panganib. Bakit mahalaga ang maagang maipaalam ang babala tungkol sa masamang panahon? Mahalaga ito para makapaghanda agad ang lahat. Ano ang maaaring gawin ng komunidad upang maging handa sa mga ganitong sitwasyon? Maaaring magtulungan ang komunidad at maghanda ng mga gamit pang-emergency. Bakit mahalagang sumunod sa mga tagubilin ng mga awtoridad? Mahalaga ito para manatiling ligtas at maiwasan ang panganib. Basahin muli ang teksto kasama ang inyong kapareha. Ano ang ibig sabihin ng salitang magkasing kahulugan? Ibigay ang salitang ginamit sa teksto na kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita. Maganda, sabi, hindi nagbabago, mga tao. Narito ang mga tamang kasagutan. Maganda, maaliwalas. Sabi, ayon. Hindi nagbabago, nananatili. Mga tao, publiko. Ibigay ang salitang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita. Maaliwalas, maginaw. Pabago-bago, nasalanta. Maaliwalas, maliwanag. Maginaw, malamig. Pabago-bago, hindi tiyak, nasalanta, napinsala. Kailan sinasabi na ang pangungusap ay tambalan? Magbigay ng mga pangungusap na tambalan. Ano ang tambalang pangungusap na ginamit sa talata? Tayo ay magbasa ng talata. Masaya kami kapag maaliwalas ang panahon. Kaming magkakaibigan ay nakapamamasyal sa bukid at ang aking kuya ay nakapagpapalipad ng saranggola. Nakapupunta rin kami sa ilog upang maligo. Talagang masarap maglibang kapag maganda ang panahon. Tungkol saan ang talata? Ito ay tungkol sa pagiging masaya kapag maaliwalas ang panahon. Ano ang paksang pangungusap? Masaya kami kapag maaliwalas ang panahon. Ano ang mga pangungusap na nagbibigay detalye sa paksang pangungusap? Kaming magkakaibigan ay nakapamamasyal sa bukid at ang aking kuya ay nakapagpapalipad ng saranggola. Nakapupunta rin kami sa ilog upang maligo. Ano naman ang ipinahahayag ng huling pangungusap? Binibigyang diin nito ang pangunahing ideya ng talata. Ang pinakagusto kong panahon. Magbigay kayo ng angkop na paksang pangungusap. Halimbawa, ang tag-init ang pinakagusto kong panahon. Masaya kami tuwing tag-init. Bakit ito ang pinakagusto ninyong panahon? Magbigay kayo ng mga pangungusap na nagpapahayag kung bakit ito ang pinakagusto ninyong panahon. Magbigay kayo ng panghuling pangungusap na magbibigay diin sa pangunahing ideya ng talata. Sumulat ng maikling talata tungkol sa inyong karanasan na may kaugnayan sa panahon, gumamit ng tambalang pangungusap. Gabay, isulat ang paksang pangungusap, sumulat ng 2 o higit pang pangungusap na magbibigay detalye sa paksang pangungusap. Isulat ang huling pangungusap upang bigyang diin ang pangunahing ideya ng talata. Ang pagkikinig o pagbabasa ng ulat ng panahon ay mahalaga upang makapaghanda at makapagplano tayo ng mga ating mga gawain, maiwasan ang sakuna at masiguro ang ating kaligtasan. Basahin ang ulat ng panahon at sagutan ng mga tanong ukol dito.
Sa araw na ito, inaasahang magiging maulan dahil sa pumasok na sa bansa ang bagyong Matilda. Itinaas na sa Signal 1 ang Hilagang Luzon at Gitnang Luzon. Magiging maulan din ang mga kalapit na lugar. Magiging maaraw naman ang Mindanao, ngunit may posibilidad na magkaroon ng mahinang pag-ulan sa hapon. Sa Visayas, magiging maaliwalas ang panahon buong araw. Mahalagang magdala ng payong o maghanda para sa mga biglaang pagbabago ng panahon. Kulayan ang kahon ng blue kung tama ang pangungusap at pula kung mali. Magiging maulan sa lahat ng lugar sa Luzon. Nakataas sa Signal number 1 ang Hilaga at Gitnang Luzon. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Matilda. Maaaring maglaro at mamasyal sa parke ang mga nakatira sa Visayas. Ang panahon ay nagbabago. Narito ang mga tamang kasagutan. Isulat ang salitang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita. Maaliwalas, maginaw, paiba-iba, ayon, tag-init, nasira. Narito ang mga susing kasagutan. Para sa ikalawang araw. Maglaro tayo. Kumuha kayo ng isang high-frequency word na nakasulat sa strip of paper. Mahalaga. Importante. Pabago-bago. Paiba-iba. Hanapin nyo ang kaklase na may hawak ng salitang kasing kahulugan ng salita ninyo. Gawin ito ng tahimik at hindi gumagamit ng salita o boses. Ang unang 5 pares na makahanap ng tamang kapareho ang mananalo. Tingnan ninyo ang mga salitang ipapaskil ko sa pisara. Pakinggan nyo habang binabasa ko ang bawat salita. Pagkatapos ay basahin ninyo ito. Pumili kayo ng isang salita, sabihin ang kahulugan nito at gamitin ito sa isang pangungusap. Sa araw na ito ay gagamitin natin ng mga salita na high frequency tungkol sa o may kaugnayan sa sitwasyong pampamayanan o pambansa. Tutukuyin ang kahulugan ng mga salita ayon sa kontekstong salitang pangkayarian. Pang-ukol. Babasahin at isusulat ng maayos at wasto ang mga natutunang salita. At bubuo ng maikling talata gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan ng karanasan tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? Gamitin ang context clue sa pangungusap upang maibigay ang kahulugan nito. Hindi makararating si Ginang Solis sa pagpupulong. Si Nina na lamang ang kanyang magiging kinatawan o representante. Kinatawan, representante. Tao na binigyang pahintulot na gumanap ng isang tungkulin para sa isang tao o pangkat. Maraming pananim ang nasalanta ng malakas na bagyo. Nasalanta, nasira. Batay sa ulat ng Pag-asa ay papalabas na ang bagyong si Ada. Batay sa, ayon sa o galing sa, ginagamit ito kapag ang sinasabing impormasyon o ideya ay hango o nakabase sa isang bagay tulad ng kwento, balita o ulat. Pagbabasa ng dialogo. Nina, magandang umaga po, Binibining Rosario. Ako po si Nina, kinatawan po ng 3 baitang. Miguel, magandang umaga po, Binibining Rosario. Ako naman po si Miguel, kinatawan po ng 4 na baitang. Binibining Rosario, magandang umaga din sa inyo, Nina at Miguel. Nina, ihahatid po lamang namin ang aming donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo.
Binibining Rosario, maraming salamat sa inyo. Miguel, Binibining Rosario, ipinatatanong po ni Binibining Madrid kung ano pa po ang maaari naming maitulong sa kanila. Binibining Rosario, batay sa ulat ng tanggapan ng alkalde, kailangan nila ng mga malinis na tubig at gamot. Marami na kasi ang nakakasakit dahil sa maruming tubig. Nina, ipagbibigay alam po namin iyan sa aming guro. Miguel, pag-uusapan po namin ang tungkol sa bagay na iyan. Binibining Rosario, tiyak na matutuwa ang mga nasalanta ng bagyo, marami ang gustong tumulong sa kanila. Tungkol saan ang dialogo? Ano ang inihatid na tulong ng mga bata? Para kanino ang donasyon? Sino si Binibining Rosario? Ano ang ipinatatanong ni Binibining Madrid? Tungkol saan ang pag-uusapan ng klase ni Miguel? Bakit matutuwa ang mga nasalanta ng bagyo? Ano ang pang-ukol? Ano ang ibig sabihin ng pang-ukol na batay sa at ayon sa? Sumulat ng 5 pangungusap na may kaugnayan sa sumusunod na paksa gamit ang pang-ukol. Pagtulong sa kapwa. Halimbawa, ang pagpupulong ay tungkol sa mga ibibigay na tulong para sa mga biktima ng sunog. Batay sa ulat, lahat ng pamilya ng nasalanta ng bagyo ay nabigyan na ng tulong. Hakbang sa pagbuo ng maikling talata. Isulat ang paksang pangungusap. Sumulat ng 2 o higit pang pangungusap na magbibigay detalye sa paksang pangungusap. Isulat ang huling pangungusap upang bigyang diin ang pangunahing ideya ng talata. Sino sa inyo ang tumutulong sa inyong kapwa? Madalas ba kayong tumulong sa inyong kapwa? Sa anong paraan kayo nakatutulong sa iyong kapwa? Nagbibigay ng donasyon, tumutulong sa pagrepak ng mga delatang pagkain, bigas at iba pa. Tumutulong sa pagbubuhat ng mga dalang gamit ng aking guro, naglilinis ng bahay. Ano ang inyong nararamdaman kung kayo ay nagbibigay ng tulong sa inyong kapwa? Masaya, maligaya, natutuwa. Bumuo kayo ng mga pangkat. Gumawa kayo ng isang talata gamit ang mga ideyang ibinigay ninyo. Sundin ninyo ang mga hakbang sa pagbuo ng talata at gumamit ng tambalang pangungusap. Isulat ninyo ang ginawa ninyong talata sa Manila paper. Ang pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng ating kabutihan at malasakit. Kahit maliit na tulong, nakakapagpasaya tayo ng iba. Tayo man ay nakararamdam ng kasiyahan kung tayo ay nakatutulong sa iba. Ibahagi mo ang iyong karanasan sa pagtulong sa iyong kapwa upang makapagbigay ka ng inspirasyon sa iyong mga kapwa-bata na tumulong din sa iba. Sumulat ng maiksing talata tungkol sa iyong karanasan sa pagtulong sa iyong kapwa. Pumili ng isang paksa, gumamit ng tambalang pangungusap. Ang iyong pagmamalasakit o pagtulong sa may sakit, ang pagtulong mo sa pagpapanatili ng kalinisan ng inyong pamayanan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong, isulat ang iyong sagot sa padlang. Sino ang taong iyong natulungan? Paano mo siya tinulungan? Ano ang inyong naramdaman matapos mo siyang matulungan? Bumuo ng isang talata gamit ang mga ideya na iyong isinulat. Para sa 3 araw. Pagmasdan ng isang mapa ng komunidad. Ilang bahay ang makikita sa mapa? Saan ang lokasyon ng barangay hall sa mapa? Anong direksyon ang dapat tahakin mula sa pampublikong silid-aklatan patungong simbahan? Nasaan ang parke? Ano ang pangalan ng kalye sa harap ng palengke? Paano ka makararating sa hospital kung ikaw ay galing sa parke? Ano ang pinakamalapit na gusali mula sa simbahan?
Bagong lipat si Enrique sa inyong pamayanan. Tinatanong niya kung paano pumunta sa parke mula sa pampublikong silid-aklatan. Ibigay mo ang direksyon patungo doon. Ano ang naitutulong ng mapa? Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang kahulugan ng mga salita magkasing kahulugan. Gagamitin ang mga salita na high frequency na may kaugnayan sa pagbabasa ng mapang ginagamit sa bansa. Uunawain ang binasang tekstong impormatibo, mapa na ginagamit sa bansa. Bubuo ng maikling talata gamit ang tambalang pangungusap na naglalarawan ng karanasan tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman. At magbabasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at sabihin ang salitang tinutukoy nito. Piliin ang salita sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay lugar, simbolo, timog, hilaga, silangan, kanluran, legend. Ito ay nagsisilbing gabay o nagpapaliwanag ng mga simbolo, kulay at iba pang marka sa mapa. Legend. Ito ay direksyon kung saan sumisikat ang araw, ito ay katapat ng kanluran. Silangan o east. Ito ay direksyon na nilulubugan ng araw, ito ay katapat ng silangan. Kanluran o west. Ito ay direksyon sa kaliwa ng isang tao na nakaharap sa lubugan ng araw. Timog o south. Ito ay direksyon sa kanan ng isang tao na nakaharap sa lubugan ng araw. Hilaga, norte or north. Saan ninyo madalas makita o mabasa ang mga salitang ito? Bakit mahalaga na malaman ang kahulugan ng mga salitang ito? Gamitin nyo sa pangungusap ang bawat salita. Basahin ang mga kahulugan ng mga sumusunod na salita. Ang aktibong bulkan ay mga bulkan na pumutok sa loob ng huling 600 taon o may mga palatandaan na pagsabog sa nakaraang 11,000 taon. Ang posibleng aktibong bulkan ay mga bulkan na mukhang bago o bata pa batay sa itsura, ngunit wala itong kasaysayan o record ng pagsabog ayon sa pagsusuri. Ang mga bulkan na hindi pumuputok ngunit nakaranas ng pagsabog sa loob ng nakaraang mahigit 11,000 taon na itinuturing na posibleng aktibo. Ang hindi aktibong bulkan o tulog na bulkan ay isang bulkan na hindi pumuputok ngayon, ngunit itinuturing na aktibo dahil maaari itong pumutok sa hinaharap. Sino sa inyo ang nakakita na ng bulkan? Ano ang pangalan ng bulkang iyong nakita? Ilarawan nyo ito. Sa araw na ito ay aalamin nyo ang mga uri ng bulkan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabasa ng mapa. Alamin nyo kung saang lugar matatagpuan ang mga bulkang ito sa Pilipinas. Pag-aralan ang mapa. Ano ang pangunahing impormasyon na ipinapakita ng mapa? Saan matatagpuan ang mga aktibong bulkan? Saang lugar makikita ang mga posibleng aktibong bulkan? Ano ang mga halimbawa ng mga bulkang hindi aktibo? Saan ito matatagpuan? Saang rehiyon sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamaraming aktibong bulkan? Kung ikaw ang papipiliin, titira ka ba malapit sa isang bulkan? Bakit o bakit hindi? Sa iyong opinyon, dapat bang ipagbawal ang paninirahan malapit sa bulkan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ano ang mga posibleng suliraning maaaring harapin ng mga taong naninirahan malapit sa aktibong bulkan? Ano-ano ang mga paghahanda na dapat gawin kung magpakita ng senyales na malapit ng pumutok ang bulkan? Bumuo kayo ng 3 grupo. May 3 minuto kayo para pag-usapan ang inyong sagot bilang isang grupo.
Kapag tapos na, bibigyan ko lang ang bawat grupo ng 1 minuto para ibahagi ang inyong sagot sa klase. Makilahok kayong lahat sa talakayan at magbigay ng makabuluhang ideya. Bakit mahalagang malaman kung aktibo o hindi aktibo ang isang bulkan? Paano maaaring gamitin ng gobyerno o ng mga tao ang impormasyong nasa mapa? Halimbawa, pagpili ng ligtas na lugar kung saan magpapatayo ng mga gusali o bahay. Pag-aralan natin ang mapa. Mapa ng lugar ng paglikasan kung magkakaroon ng baha. Ano ang paksang ipinahahayag ng mapa? Mga mapa ng mga lugar na paglilikasan kung magkakaroon ng baha. Ang pamagat ng mapa ay nagpapahayag ng paksa nito. Ano ang bahagi ng mapa na inyong titingnan upang maunawaan ninyo ang kahulugan ng mga simbolo, kulay at iba pang marka sa mapa? Legend. Ang legend ay nagsisilbing gabay o nagpapaliwanag ng mga simbolo, kulay at iba pang marka sa mapa. Ano ang kahulugan ng titik N sa mapa? Hilaga o norte? Ang N sa mapa ay tumutukoy sa hilaga north. Ipinapakita nito kung aling bahagi ng mapa ang tumuturo patungo sa hilaga na mahalaga sa pagtukoy ng mga lokasyon at direksyon. Ano ang mga dapat gawin upang maunawaan ang mapang binabasa? Mahalagang alamin ang pamagat ng mapa dahil ito ang magsasabi ng paksa ng mapa. Ang legend ay gagabay upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga simbolo, kulay at iba pang marka sa mapa. Ang pagbabasa ng mapa ay mahalagang pangunawang kasanayan. Ito ay nakakatulong upang matukoy kung nasaan ang mga lugar at kung paano makarating doon. Ang kasanayan sa pagbabasa ng iba't ibang uri ng mapa gaya ng hazard map o evacuation sites ay mahalaga para maging handa at ligtas sa panahon ng sakuna. Pag-aralan ng mapa ng inyong paaralan o ng isang gusali upang malaman mo ang mga daan kung sakaling may sakuna tulad ng sunog o lindol. Pag-aralan ng mapa, antas sa panganib ng lindol. Ano ang pangunahing impormasyon na ipinapakita ng mapa? Anong mga kulay ang ginamit sa mapa at ano ang kahulugan ng bawat isa? Anong mga rehiyon o lugar sa Pilipinas ang may pinakamataas na antas ng panganib sa lindol batay sa mapa? Anong lugar sa mapa ang may pinakamababang antas ng panganib sa lindol? Bakit mahalagang maunawaan ang ganitong uri ng mapa? Ano ang mga paghahanda ang dapat gawin ng mga taong nakatira sa mga lugar na may mataas na antas ng panganib? Ano ang benepisyo ng pagkakaroon ng mga ganitong mapa sa pamayanan? Aling rehiyon ang nasa gitna ng antas ng panganib batay sa kulay ng mapa? Para sa ika-4 na araw. Panoorin ang pinamagatang Kaibigang Manggagawa by Teacher Cleo and Kids, Teacher Naomi. Narito ang YouTube link. Sino-sino ang mga nabanggit na kaibigan sa awitin? Anong katangian ng mga kaibigang manggagawa ang ipinahahayag sa awit? Ang mga kaibigang manggagawa ay patlang. Ang mga kaibigang manggagawa ay matulungin. Sila ay tumutulong upang mabigyang solusyon ng mga suliranin sa pamayanan. Paano nakatutulong ang mga manggagawa sa paglutas ng mga suliranin sa pamayanan o bansa? Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Suliranin, solusyon, sanhi, epekto, dahilan, polusyon. Pangangailangan, tumutulong, matutugunan, kinauukulan. Anong salitang maaaring gamitin upang mabuo ang pangungusap? Ang malinis na tubig ay isa sa mga pangunahing
patlang ng mga mamamayan. Ang pagbaha ay patlang ng malawakang pagpuputol ng mga puno sa bundok. Naiparating na sa mga patlang ang suliranin sa pagdami ng basura. Pumili ng 5 salita sa listahan at gamitin ang bawat isa sa sariling pangungusap. Basahin ang mga sumusunod na talata. Tag-ulan na naman at batay sa ulat, maraming bata ang nagkakasakit ng ubo at sipon. Ayon kay Dr. De Gia, mahalaga ang maagang pag-iingat upang maiwasan ang paglala ng sakit. Pinapayuhan niya ang mga magulang na magtungo sa health center upang kumonsulta. Mayroon ding libreng gamot na ibinibigay para sa mga may sakit upang matiyak ang kanilang agarang paggaling. Ano ang mga pang-ukol na ginamit sa talata? Sa langguhitan ng pang-ukol na ginamit sa bawat pangungusap. Ayon sa mga guro, mahalaga ang pagbabasa ng iba't ibang babasahin. Ayon sa batay sa ulat ng barangay, matatapos na ang pagsasaayos ng mga sirang kalsada sa aming pamayanan. Batay sa ang mga pulis ay nagbabantay sa paligid upang mapanatili ang kapayapaan. Upang ang mga doktor ay nagbigay ng libreng gamot para sa mga matatandang may sakit. Para sa ayon sa mga magsasaka, maraming pananim ang nasalanta dulot ng tag-init. Ayon sa sumulat ng isang pangungusap tungkol sa mga sumusunod na kaibigang manggagawa gumamit ng pang-ukol. Mananahi, nurse, tubero, tindera, mangingisda. Ang mga kaibigang manggagawa o mga katulong sa pamayanan ay may mahalagang gawain upang makatulong sa paglutas sa iba't ibang suliranin sa pamayanan o bansa. Kapanayamin ang isang kaibigang manggagawa o katulong sa pamayanan. Alamin ang kanyang ginagawang pagtulong upang malutas ang mga suliranin sa pamayanan. Halimbawa, kung may problema sa basura, ang mga tagalinis ng kalsada ay nagtutulungan upang panatilihing malinis ang paligid. Mag-isip ng isang suliranin sa inyong pamayanan at pumili ng isang manggagawa na makatutulong sa paglutas nito. Sumulat ng isang maikling talata tungkol dito, gumamit ng tambalang pangungusap sa iyong talata. Halimbawa, ang pagdami ng basura sa kalye ay suliranin ng pamayanan dahil dito ang mga tagalinis ng kalye ay nagwawalis araw-araw at ang mga kinatawan ng barangay ay nagdagdag ng mga basurahan sa bawat kalye. Ang mga pagpipilian ay sa, para sa, ayon sa okay, batay sa. Patlang Dr. Santos, ang kalusugan ng pamayanan ay dapat bigyan ng pansin. Ayon kay ang mga tagalinis ay nagwawalis patlang kalsada araw-araw upang panatilihing malinis ang paligid. Sa patlang ulat ng pulisya, bumaba ang bilang ng aksidente sa kalsada dahil sa pagiging disiplinado ng mga motorista. Batay sa patlang plano ng lokal na pamahalaan, maglalagay sila ng ilaw trapiko sa harap ng palengke. Ayon sa ang mga buto ng iba't ibang pananim ay patlang mga magsasaka ng pamayanan. Para sa